Ating pong buksan ang ating pong mga Bible sa Psalms 138. Basahin po natin muli ang whole chapter verses 1 to 8. Psalms 138. Sana po ay lagi po nating dala ang ating po mga Bible. Ano po? Okay. Nakita na po ba isang malakas at masayang amen? Ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2, sabay-sabay po tayo sa verse 8. Verse 1. I will praise thee with my whole heart, before the gods will I sing praise unto thee. Verse 2, kayo po. I will worship toward thy holy temple, and praise thy name for the loving kindness and for the truth. For thou hast magnified thy word above all thy name. In the day when I cried, thou answeredst me, and strengthenedst me with strength in my soul. Verse 4. All the kings of the earth shall praise thee, O Lord, when they hear the words of thy mouth. Yet they shall sing in the ways of the Lord, for great is the glory of the Lord. Verse 6. Though the Lord be high, he hath respect unto the lowly, but pride we knoweth afar off. Though I walk in the midst of trouble, thou wilt revive me. Thou shalt stretch forth thine hand against the wrath of mine enemies, and thy right hand shall save me. Verse 8, altogether ready, read. The Lord will perfect that which concerneth me. Thy mercy, O Lord, endureth forever. Forsake not the works of thine own hands. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang pong banal na salita. Tayo po lahat ay umuko, pumikit, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat, aming Ama na nasa langit. Muli kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo pong kabutihan at katapatan sa amin. Salamat po aming Diyos sa kalakasan, sa kalusugan, sa buhay na inyo pong pinahiram sa amin. Salamat sa mga panalangin po namin na inyo pong pinagkaloob, sa mga katagumpayan na inyo pong binigay sa amin, sa knowledge at wisdom. Salamat po sa bawat desisyon na nandun po inyo pong paggabay sa amin. Muli, sa gabing ito, humihingi po kami ng kapatawaran sa aming pong pagkukulang, mga kasalanang nagagawa laban sa iyo, Banal Espiritu, patawarin mo po kami. Salamat, ikaw ang aming Diyos na tapat, ikaw ang aming Diyos na mapagpatawad. Salamat sa pribilehiyo na makapaglingkod po sa inyo. Salamat sa kaligtasan na inyo pong kaloob sa amin. Dalangin ko po ang aming Diyos, ang inyo pong pagkilos, paggawa sa aming kalagitnaan. Banal Espiritu, kayo po siya mangusap sa puso ng bawat isa. Itago mo pong muli ako, Ama, sa inyo pong likuran. Wala akong ibang inihiling, kundi patuloy na may taas ang iyong pangalan. Ikaw ang siya makita, maluwalhati at maparangalan. At dalangin ko po na patuloy po kayong magligtas sa bayang ito ng mga kaluluwa. Dalangin ko po aming Diyos, patuloy mo pong igawad sa bansang ito ang kapayapaan at ilayo mo po ang bansang ito sa anumang gawa ng kaaway. At dalangin din po namin kapayapaan sa Jerusalem, kaligtasan ng mga taga-Israel. Maraming salamat po. Ito po'y aking samot dalangin. Hinihingi namin pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Pwede na po maupo. At for those who are watching, good evening. Tayo po ay naka-live this evening. So magandang gabi sa ating lahat. At ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pong Diyos, sa ating Panginoong Jesus, sa pribilehyo na magamit sa kanyang gawain, makapaglingkod. At ako po ay nagpapasalamat sa patuloy na pag-iingat sa akin. Tunay na hindi po madali ang mag-drive. At sa daan ay nandyan po ang mga disgrasya. So kanina po ay talagang laging muntik-muntik na sa aking pong pagmumotor kanina. So salamat na nandun po ang pag-iingat. At ako po ay nagpapasalamat sa kalakasan, kalusugan na patuloy po binibigay sa akin, sa pag-iingat sa aking mga mahal sa buhay. Salamat din po sa buhay po ni Pastor Sosa na nagtiyaga na ako ay turuan ng salita ng Diyos. So ngayong gabi po mga kapatid, mga minamahal, ang sabi po ng verse 7, mga kapatid, tingnan niyo po, though I walk in the midst of trouble, thou wilt revive me. Thou shalt stretch forth thine hand against the wrath of mine enemies, and thy right hand shall save me. So this evening mga kapatid, mga minamahal, ang title po ng mensahe, Who Needs Revival?
Sino ba ang may kailangan ng revival? Sino ang dapat ma-revive? This Sunday, revival na po natin. This Sunday, ang ating pong speaker, Pastor Juni Flores and Pastor Knight Villar. So every one of us, mga kapatid, mga minamahal, needs revival. Huwag mong sasabihin sa akin na ikaw ay present every Sunday ay hindi mo na kailangan ng revival. Kahit ikaw ay present every Sunday, you need revival. Kailangan mo pa rin ng revival. So yun po ang katotohanan, mga kapatid, mga minamahal. Hindi bawat Kristiyano na nasa bahay-sambahan na sumasamba ay hindi na kailangan ng revival. So bawat isa po sa atin, kailangan po talaga ng revival. What is revival, mga kapatid? So revival po, ang ibig sabihin po nito, renewed attention to or interest in something. So yun po ang ibig sabihin ng revival. Na talaga kailangan mayroon pong mabago sa ating pong buhay. Kailangan na magkaroon tayo ng pagbabago sa mga interes na ating pinagkakabalahan sa mundong ito. So, magandang gabi po for those who are watching. Pinapanood ko na kita, Pastor. So, I hope and I pray na maging pagpapala po ang mensahe this evening sa mga nanonood po. Okay, first time po na nagkaroon dito na live. So, Pastor Sosa, I pray kung nanonood po kayo, ito na ang inyong pong prayer na ako'y mapanood nyo ng live. Kinakabahan na nga po eh. Okay? So mga kapatid, revival means an often highly emotional evangelistic meeting. Yun po, ibig sabihin po ng revival or series of meetings na series of meetings na kailangan po, mga kapatid, mga minamahal, meron tayong matinding pagnanais talaga sa bawat pagtitipon. Dapat meron tayong kagalakan. So kaya nga po kailangan po natin ng revival sapagkat maaari ang iba sa inyo nandito nga kapag prayer meeting, nandito nga kapag araw ng Sunday sumasamba, pero ang tanong, masaya ka ba na ikaw ay sumasamba? Diba? Ang kagalakan mo ba'y talagang upang makatagpo ang ating Diyos, ang ating Panginoong Sus? Yun ba yung kagalakan mo? Na kaya ikaw ay nandito sa pagsamba kapag prayer meeting. Kaya nga po, every one of us needs revival. Revival means act of bringing something back to vigorous activity. Vigorous, ibig sabihin po nito, malakas, mabuti, masigla. Kaya nga po, ang tanong po this evening sa bawat isa na nandito ngayong prayer meeting, masaya ba kayo na ipinagpe-pray nyo ang inyong mga katabi? O tanong, ipinagpe-pray mo ba sila pag uwi mo sa inyong tahanan? Diba? O baka naman pinagpe-pray mo lang sila kapag nandito sa bahay-sambahan. That's why we need revival. Amen po ba? So yun po ang dahilan bakit kailangan natin ng revival. So, who needs revival? The one who don't have, sabi po ng verse 1, ang nangangailangan po ng revival, sabi po ng verse 1, I will praise thee with my whole heart. I will praise thee with my whole heart. So the one who don't have appetite. If you are the one don't have appetite in the ministry, if you are the one don't have appetite in singing in the Lord, you need revival. Kailangan mo ng revival. So kung ikaw ay walang gana sa paglilingkod sa Diyos, sa ating Panginoong Sus, kailangan mong ma-revive. Amen po ba? Kailangan mo ng revival sapagkat hindi lahat ng sumasamba ay talagang mayroon silang appetite. So maaari ang iba'y talagang napilitan lamang. Ang iba ay talagang routine na lang kung bakit sila nasa bahay-sambahan every Sunday, every prayer meeting. So, if you don't have appetite in singing and serving in soul winning, you need revival. Yung iba sumasama lamang sa soul winning upang makagala. Amen po ba? Upang makapasyal, makapamasyal. Libre naman eh. Diba? Wala namang bayad, walang gastos, nakakakain pa. So, yun po ang motibo ng iba. So, kung yan ang iyong motibo, bakit ka sumasama sa soul winning, you need revival. Amen po ba? And then, if you don't have appetite sa pagsamba in worship, you need revival. Maaring kayo ay nandito sa bahay-sambahan every Sunday, pero ang tanong, nakikinig ka ba sa mensahe ng Diyos? Maaring ikaw ay nakatingin sa akin, pero hindi ko alam ang iniisip mo. Maaring ang iniisip mo, o ang utak mo ay lumilipad na.
Amen po ba? Balais ka na sa pag-uwi. So that's why you need revival. Maaaring nandyan ka nga, nakatingin ka sa akin, pero ang layo ng iniisip mo. Ang isip mo ay nandoon sa labas, ang isip mo yung pag-uwi na. So that's why you need revival. So maaaring ikaw, you don't have appetite in Bible reading. Maraming mga Kristiyano ngayon walang ganang magbasa ng Bible. Ayaw buksan ng Bible. So that's why you need revival. Kailangan kung tayo po'y mag-aaral ng salita ng Diyos, bubuksan natin ang Bible, dapat mayroon tayong gana o dapat masigla tayo, masaya tayo na magbabasa. Pero bakit kapag mga messenger sa cellphone, sa Facebook, ikaw ay excited, oy, sino ba nag-chat sa akin this evening? Oy, this morning, sino bang bumati sa akin ng good morning? Sana all. Amen po ba? Sana all may ka-chat. Sana all excited. Sana excited tayo sa pagbuklat ng Bible, sa pagbabasa ng Bible. So kung wala kang excitement, wala kang appetite sa pag-aaral ng salita ng Diyos, you need revival. Napakahalaga po na basahin talaga ang Bible. Amen po ba? So napakahalaga na talagang basahin natin. Napakahalaga na tayo dapat sumasamba every Sunday. Na sa pagsamba natin, dapat nandoon yung ating kagalakan. Excited tayo. So maraming Kristiyano ngayon ang walang excitement, walang appetite. So if you don't have appetite in prayer, di ba? Minsan napapabayaan na rin natin ang pag-pray every night and every morning. So if you don't have appetite in prayer, you need revival. Kailangan mo ma-revive. Masaya ka ba na nakikipag-usap sa Diyos? Nakikita mo ba na sinasagot ng Diyos ang iyong mga panalangin? So kung nakikita mo na sinasagot ng Diyos ang iyong mga panalangin, dapat lagi kang excited. Excited ka na laging mag-pray. Excited ka na laging tumawag sa Diyos. Amen po ba? So maraming Kristiyano ngayon pinapabayaan din ng prayer. Huwag po natin pabayaan ang prayer, huwag natin pabayaan ang pagbabasa ng Bible. So kung ito ay pinapabayaan na natin ang mga bagay na ito, you need revival. Maraming Kristiyano pinabayaan ang ministry. Walang gana sa ministry. Nandito nga sila sa bahay-sambahan every Sunday sumasamba, pero pinabayaan ang kanilang mga ministry. So you need revival. If you don't have appetite in giving, wala kang ganang magbigay ng iyong tithes and offering, you need revival. Amen po ba? Kailangan masaya tayong nagbibigay para sa Panginoon, sapagkat ang Diyos kailanman ay hindi nagsawa, kailanman ay hindi napagod. Di ba? Na tayo ay bigyan ng biyaya, bigyan tayo ng pagpapala, especially yung buhay na walang hanggan na ating tinanggap kay Kristo. Amen po ba? So mga kapatid, mga minamahal, if you don't have appetite in singing, serving, soul winning, worship, Bible reading, prayer, giving, we need revival. Kailangan lagi tayong masaya. Kaya nga sa buhay po ni Haring David, sabi ni Haring David sa Psalms 122 verse 1, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. So mga kapatid, kung ikaw ay hindi masaya, kung ikaw ay malungkot na nasa bahay-sambahan, you need revival. Masaya ka na ikaw naglalaro every Sunday doon sa labas, di ba? Doon sa basketballan, masaya ka. Masaya ka doon sa mga beach, masaya ka sa mga mall. So you need revival. Amen. Dapat ang isang Kristiyano, ang kagalakan ay nasa gawain ng Panginoon. Hindi sa mga makamundong bagay na ito. Kaya nga lagi sinasabi ni Pablo sa Colossians chapter 3, set your affections on things above, Amen. not on things on the earth. So mga kapatid, mga minamahal, kung masaya ka doon sa mga bagay sa mundong ito, you need revival. Amen po ba? So pangalawa po, mga kapatid, mga minamahal, the one who don't have alliance, they need revival. For those who don't have alliance in other words, cooperation, pakikiisa, pagtutulungan.
So kung wala kang pakikiisa sa ministry, wala kang desire tumulong sa ministry, you need revival. Dapat ang mga mananampalataya, dapat ang mga Kristiyano ay nagkakaisa. Amen. Hinihingi ko po sa inyong lahat this evening, at madalas ko na rin naman sinasabi sa inyo, this Sunday revival na natin. Next Sunday, our anniversary. Hinihingi ko po hindi pinansyal. Kung walang pagbigay ng pinansyal, hinihingi ko ang inyong cooperation. Ang sabi po dito sa Psalms 138 verse 2, I will worship toward thy holy temple and praise thy name for thy loving kindness and for thy truth, for thou hast magnified thy word above all thy name. So mga kapatid, mga minamahal, nandoon si Haring David na talagang lagi siyang pupunta ng bahay sa bahan upang magpurit, magpasalamat sa Panginoon. So nandoon kay Haring David na siya ay mayroong pakikiisa. Pakikiisa sa mga mananampalataya na talagang siya kapag Sunday pupunta. Diba? Ay maraming Kristiyano ngayon, sino ang sinasamahan? Sino ang pinakikisamahan? Sino ang tinutulungan? Sa halip na dapat suportahan ang gawain ng Diyos ni Kristo, sa halip na dapat tulungan ang mga mananampalataya, ay nandoon sila sa mga makamundong bagay sa mundong ito. So kung ganyan ang ating attitude, we need revival. Amen. We need revival. Amen po ba? Dapat ang Kristiyano, ang mga mananampalataya ay nagkakaisa sa ministry. Ito ang dapat nating suportahan. Amen po ba? So, nasaan ang pakikiisa ng mananampalataya? Minsan, nagpatawag tayo ng meeting, pero may iilan ang dumalo. Nasaan yung iba? Pagkatapos ng service, nung Sunday, yung iba ay umuwi na. So, we need alliance. Kailangan natin ng pagkakaisa. So, if you don't have alliance, we need revival. Amen po ba? So mga kapatid, mga minamahal, hindi lang naman sa financial tayo makakatulong. Let us say, nagbigay ka na ng financial. Pero, yun lang ba ang pwede nating itulong for the ministry? Hindi ba pwede tayo magtanong, Pastor, ano pa ba ang pwede kong may tulong? Kapatid, si Pastor ay hindi ko makakausap, ano pa ba ang pwede kong may tulong? Para sa revival, para sa anniversary. So we need alliance, pagkakaisa, cooperation. So if you don't have this attitude, you need revival. Amen po ba? Amen. So makikita natin yan sa ibang Kristiyano. Walang alliance, walang cooperation. Ang hinihingi ko po sa inyo mga kapatid, mga minamahal, masaya na ako, makita ko kayo nandyan. Masaya na ako na talagang makita ko kayong nagbubuhat ng upuan, o di ba? O nakita ko kayo nag-a-assist o nag-a-usher do sa mga dumarating na bisita. Masaya na ako. So mga kapatid, mga minamahal, we need alliance. Ang sabi po ng Hosea chapter 6 verse 2, tingnan nga po natin ang ating pong Bible sa Hosea chapter 6 verse 2. Hindi nyo makita yung Hosea, no? Bakit? Kasi minsan lang buklatin ng Bible. Amen po ba? So kung minsan lang mabuklat ang Bible, you need revival. So ang sabi po ng Hosea chapter 6 verse 2, after 2 days will He revive us. In the third day, He will raise us up, and we shall live in His sight. So mga kapatid, mga minamahal, maraming Kristiyano na sino ang pinipiling makasama? Mga ungodly, mga unbeliever. Ayaw makasama yung mga godly people, ayaw makasama yung mga saints, yung mga sons of God. So kung ganyan ang ating attitude, we need revival. Amen po ba? Kailangan natin ng revival. Dapat ang lagi nating sinasamahan, dapat masaya tayo na ang kasama natin ay mga mananampalataya, mga anak ng Diyos. Doon dapat tayo masaya. Di ba? So
So, hindi ko kayo pinagbabawalan na huwag makipagkaibigan. Hindi ko kayo pinagbabawalan. Pero make it sure, kung makipagkaibigan ka sa kanila, sila yung maaakay mo kay Kristo. Amen. Hindi yung ikaw ang maaakay palayo. Di ba? So, kung ikaw ay kaibigan nila, ang tunay na kaibigan, ang magandang kaibigan, ay nagdadala kay Kristo. Inaakay ang kaibigan patungo kay Kristo. Amen po ba? So, ang tunay na kapatid sa pananampalataya ay yung ikaw ay ilalapit sa Diyos kay Kristo, hindi yung ikaw ay ilalayo kay Kristo. Amen? Amen. So mga kapatid, mga minamahal, dapat tayo, kung tayo po yung mga anak ng Diyos, dapat piliin natin na tayo ay laging nandoon sa paningin. Shall live in His sight, na tayo ay nabubuhay doon sa paningin o kalooban ng ating Diyos. Live in His sight. So kung tayo ay napapalayo na sa kalooban ng Diyos, we need revival. Amen po ba? So we need revival. And then, buksan po natin ang ating pong Bible sa Psalms 80, verse 18. Psalms 80, verse 18. Nandiyan na ba po ba kayo sa Amen? Amen. Verse 18. So will not we go back from thee. Quicken us and we will call upon thy name. So, mga kapatid, mga minamahal, madalas ka bang tumawag kay Kristo sa ating Diyos? Madalas ka bang manalangin? So kung hindi, kailangan mo talaga ng revival. Kasi maaaring tayo nandito every Sunday, nandito tayo every prayer meeting. Pero ang tanong, every day ba, day and night ba, na tayo ay nagpe-pray? Ang tanong, sa bawat gagawin ba natin, sa bawat plano ba natin, tayo ay nagpe-pray? Pinapaalam ba natin sa ating Diyos? Kung hindi, we need revival. Amen po ba? We need revival. So yun po ang pangalawa, those who don't have alliance. If you don't have alliance or cooperations, you need revival. Balikan po natin ang Psalms 138 verse 3. Psalms 138 verse 3. Ano po ang sabi po dito ni Haring David? So sabi po ng verse 3, in the day when I cry, thou answerest me and strengthenest me with strength in my soul. So if you don't have addiction in the ministry, you need revival. Dapat ang mga mananampalataya, mga kapatid, mga minamahal ay addict Amen. sa ministry. Ano po ba? Kasi ang iba, addict sa shabu, addict sa alak, addict sa ML, addict sa Facebook, addict sa social media, di ba? Addict sa mga pasyalan. So sana tayo po mga kapatid, mga minamahal, kahit mayroon tayong pagsubok o problema, dapat addict tayo sa ministry. So if you don't have addiction in the ministry, you need revival. Tingnan po natin ang mga mananampalataya nung una doon sa na tinuturo ni Pablo, 1 Corinthians 16:15. Tingnan nyo po yung pong Bible sa 1 Corinthians chapter 16 verse 15. Kaya ako po ay natutuwa at masasabi ko po, mayroon po akong addiction sa kape. Sa bawat tahanan, tanggap lagi ng tanggap ng kape. Kaya nga naman, dumapot ang dugo, high blood. So, pinabayaan ng pagkain at lagi na lamang kape. Ayun. So, 1 Corinthians chapter 16, verse 15, mga kapatid, mga minamahal, say amen kung nandyan na po. Amen. Verse 15, I beseech you, brethren, ye know the house of Stephanas, that it is the first fruit of Achaia, and that they have addicted themselves to the ministry of the saints. So mga kapatid, mga minamahal, maraming addict sa basketball, addict sa laro, di ba? Sana bilang tayo mananampalataya
ay magkaroon po tayo ng addiction sa ministry ng Diyos. Na dapat dito sa ministry tayo handang sumuporta, handang magpagod, handang magtiis, handang magsakripisyo. Diba yung mga adik sa basketball, kahit hindi kumakain, kahit gutom na, tuloy pa rin sa pagdidribble, kahit pawisan na, diba? Basang-basa na ng pawis, ay tuloy pa rin sa laro. Kahit hinahanap na ng magulang, tuloy pa rin sa laro. Diba yung iba namang mga adik sa ML, tinatawag naman ng magulang, ay hindi pa rin natayo. Galit na yung magulang, nasigaw na yung magulang, hindi pa rin mabitaw-bitawan ang cellphone. So yun yung mga adik. Diba? So mga kapatid, mga minamahal, dapat tayo po ay mayroong addiction in the ministry. Amen. So if you don't have addiction, you need revival. Ang daming mga Kristiyano ngayon, wala pong addiction sa ministry. Para bang yan na yan. Bali wala sa kanila ang ministry. Nakakalungkot na ito po ay nangyayari sa ating panahon ngayon in different churches. Nangyayari po maraming Kristiyano ngayon, wala silang pagkahilig or wala silang pagpapahalaga sa ministry ni Kristo ng ating Diyos. So mga kapatid, mga minamahal, you need revival. We need revival. If you don't have addiction. Psalms 18 verse 6. Psalms 18 verse 6. Tingnan po natin ang ating pong Bible sa Psalms chapter 18, verse 6. Psalms 18, verse 6. Sabi po dito, in my distress I called upon the Lord and cried unto my God. He heard my voice out of his temple, and my cry came before him, even into his ears. So mga kapatid, mga minamahal, si Haring David, sa kabila ng mga kahirapan o problema o pagsubok, kalungkutan na dumadating sa kanyang buhay, nandoon ang kanyang pagtawag sa Diyos. At sinabi nga din po ni Haring David sa Psalms 27 verse 4, one thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold His beauty and to inquire in His temple. So, nandoon yung addiction ni Haring David na talagang makatahan sa bahay ng Panginoon. So mga kapatid, if you don't have addiction in the ministry, we need revival. Amen. Kailangan nating ma-revive. Kailangan maging addicted tayo sa gawain ng Diyos ni Kristo. Hindi sa mga makumundong bagay. Amen po ba? Kaya nga sabi sa atin, ang kabilin-bilin na sa atin, ang salita ng Diyos, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Amen. So yun po yung pangatlo, we need addiction. So if you don't have addiction, you need revival. Pang-apat, ang sabi po ng Psalms 138 verse 4. Psalms 138 verse 4. Tingnan po natin muli ang ating pong Bible. All the kings of the earth shall praise thee, O Lord, when they hear the words of thy mouth. So pang-apat mga kapatid, ang nangangailangan po ng revival ay those Christians that don't have affections. If you don't have affections, kung wala kang pag-ibig, pagmamahal sa Diyos kay Kristo, kung wala kang pag-ibig, pagpapahalaga sa ministry, sa gawain ni Kristo, you need revival. Kailangan po natin ng revival. Amen. So kung ang iniibig mo yung mga bagay sa sanglibutang ito, di ba? Ang iniibig mo ay yung ikaw ay sumikat. Ang iniibig mo yung ikaw ay makilala. May taas ang iyong pangalan. Kung yan ang iyong attitude, you need revival. Sapagkat sa ministry, ang dapat na makilala, ang dapat may taas ay walang iba kundi ang ating Diyos, ang ating Panginoong Hesus. At ang dapat nating ibigin ay ng buong puso ay ang ating Panginoon, ang ating Diyos. Amen po ba?
So if you don't have affections in the ministry, if you don't have affections in the Lord our God, you need revival. Tayo ang inibig ni Kristo ng ating Diyos. Hindi ang mga bagay sa sanglibutang ito. Hindi ang mga magagandang tanawin sa mundong ito. Ang sabi ng Bible sa Roma chapter 5 verse 8, "But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us." Inibig tayo ng Diyos kahit tayo ay makasalanan. Tayo ang inibig, hindi yung kasalanan natin. Si Kristo ay namatay para sa ating lahat. For God so loved the world. Yung world na tinutukoy doon ay tayo. Tayo. Hindi yung mga bagay sa mundong ito. Hindi ang mundong ito. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. So mga kapatid, mga minamahal, kung wala kang pag-ibig sa Diyos kay Kristo sa ministry, you need revival. Kaya nga yung iba, parang pa-petex lang di ba? Pa-relax lang. So para bagang sila yung routine na lamang, yung every Sunday, uupo, di ba? Kakanta, aawit, after service, dyan na kayo. Di ba? Taga-Sambales, yung ibang Kristiyano. So sana kung tayo po'y tumatagal, habang tayo tumatagal na Kristiyano, habang tayo tumatagal na member ng Jesus Christ Bible Baptist Church, sana'y makita sa atin na tayo mayroong pagmamahal o pag-ibig sa ministry, sa gawain, suportahan natin ang church. Amen po ba? So yun talaga ang nagmamahal. So if you don't have affections in the ministry, you need revival. Amen? So mga kapatid, tingnan nga natin ang ating puso. Tayo ba ay mayroong pagmamahal sa gawain ni Kristo? Kasi kung talagang mahal natin ang gawain ni Kristo, dapat handa tayo magtiis at magsakripisyo. Tuwing anniversary po doon sa Lemery, talagang sasabihin ko po sa inyo, kapag anniversary ng Lemery, kung kinakailangan magtatad ng karne, nandun po kami. Kung kinakailangan maging tagapaghalo ng mga nilulutong karne, nandun kami. At kami ay talagang as in walang tulog. Sabado ng gabi, walang tulog. At nagluluto madaling araw ng linggo. Makakatapos kami ng pagluluto. 6:00 na ng umaga, uuwi ng bahay sa konsilyo, liligo, magbibihis, pagkatapos babalik na ulit sa church. So nandoon, nais ko lamang pong makita po ninyo yung pagtitiis, hindi lang naman ako yung nandoon. So nandoon din yung mga ibang kababaihan, mga kapatid na babae sa pananampalataya, nandoon din yung iba na talagang sila ay nagtitiis ng puyat, ng pagod. Ang gawa ko naman lagi, taga-tikim. Taga-timos. Yun ang gusto-gusto ko kaya gusto-gusto ko lagi maghalo Di ba? Brother Just, tikman mo nga kung okay na. Yun. So mga kapatid, mga minamahal, nais ko lang makita ninyo. Kung mahal natin ang gawain ni Kristo, handa tayong magtiis at magsakripisyo. Amen. Kaya sana mga kapatid, this coming revival, this coming anniversary, huwag nating isipin yung mga bawat bagay na ating gagawin. Huwag nating isipin kung tayo ipagpapawisan. Huwag nating isipin kung mababasa ang ating damit. Diba? So ginagawa natin ang lahat ng ito para kay Kristo. Kaya sana mga kapatid, mga minamahal, sana handa tayong magtiis at magsakripisyo para sa gawain ni Kristo. Amen. So yun po ang pang-apat, if you don't have affections, kung wala kang pag-ibig sa ministry kay Kristo sa ating Diyos, you need revival. Kailangan mo ng revival. Then, verse 5, Psalms 138, verse 5. Yet they shall sing in the ways of the Lord, for great is the glory of the Lord. So mga kapatid, next po, if you don't have allegiance, kung wala kang katapatan sa Diyos, sa ating Panginoong Jesus, kailangan mo ng revival.
Kailangan tayong maging tapat. Amen po ba? Kailangan nating magtapat sa ating Diyos. Si Kristo, ang ating Diyos, ay tapat na Diyos. Ang ating Diyos ay hindi sinungaling na Diyos. So, kailangan po natin maging tapat sa ating Diyos. Kaya mga kapatid, mga minamahal, isa sa paraan upang masabi tayong tapat ay talagang lagi nating awitin yung mga awiting maka-Diyos. Amen. Ako po'y talagang high blood kapag there is somebody singing inside the church worldly songs. High blood po ako. Napapa-English tuloy ako eh. Wow. Di ba? I hate somebody inside the church singing worldly music. I hate that. Tandaan nyo, high blood ako. Tutugtog ng gitara, tapos ang tutugtugin ay pang-worldly. Sorry to tell you this, but I just want you to know my feelings. Preach on! Amen? Gusto ko lamang maging prangka. Gusto kong magpakatotoo. Mahirap naman, pretending pa rin, di ba? So mga kapatid, mga minamahal, kasi nakakasira ng spirit. Lalo pa kung tayo ay choir member. Diba? Dapat tayo yung maging example na tayo ay laging umaawit ng maka-Diyos na awitin. So kung hindi po tayo umaawit ng maka-Diyos na awitin, masasabi ba natin na tayo ay tapat sa Diyos kay Kristo? So kung laging ganyan ang ating attitude, na tayo inside the church ay umaawit ng worldly music, you need revival. Amen? So, the one who don't have allegiance, if you don't have allegiance in the Lord Jesus Christ, you need revival. And then, the last, mga kapatid. Verse 5, Psalms 138, verse 5. Yeah, they shall sing in the ways of the Lord. Verse 6, sorry. Though the Lord be high, yet hath he respect unto the lowly, but the proud he knoweth afar off. Last, mga kapatid, mga minamahal, if you don't have abasement in Tagalog, or in other words, humbleness or pagpapakumbaba, kung wala kang pagpapakumbaba, you need revival. Ayaw ng Diyos sa mga taong mayayabang. Sabi po ng James chapter 4 verse 6, but He giveth more grace unto the humble, but He resists, di ba? The proud. Tinatanggihan niya yung mga mayayabang. So, pagpapakumbaba, mga kapatid, mga minamahal, ay hindi lamang yung pag-amin mo ng iyong mali. Tandaan niyo po, ang pagpapakumbaba ay hindi lamang pag-amin ng iyong mali. Kahit pa sabihin natin ikaw ay tama, di ba? Kahit sabihin na natin wala kang mali, pero ibinababa mo pa rin ang sarili mo sa taong iyon, so yun po ang pagpapakumbaba. Hindi yung oo, tama ka. Pero, kung lagi mo sasabihin tama ka, sabihin na natin tama ka nga. Pero we need sometimes na talagang ibaba natin ang ating sarili, na tayo ang lalapit sa taong iyon kahit tayo'y tama, wala tayong mali. At we need sometimes na tayo minsan ang magsosorry. Yun ang pagpapakumbaba. Amen po ba? Na kahit yan ay young people, kahit yan ay adult, ano man ang estado ng taong iyan, kung talagang ikaw ay mayroong humble heart, ikaw ang lalapit sa Kanya para kausapin mo siya. Yun ang nagpapakumbaba. Hindi lamang pag-amin ng iyong mali. If you want to win them, kahit wala kang mali, kakausapin mo siya. Kahit wala kang mali, ay handa kang mag-sorry. Diba? So yun po ang pagpapakumbaba. So mga kapatid, mga minamahal, if you don't have abasement, you need revival. So ang sabi po ng Isaiah 57 verse 15, tinan po natin ang ating pong Bible.
sa Isaiah 57 verse 15. Isaiah chapter 57 verse 15. Sabi po dito sa verse 15, nandiyan na ba kayo? Say amen. For thus saith the high and lofty one that inhabited eternity, whose name is holy, I dwell in the high and holy place, with him also that is of a contrite and humble spirit, to revive the spirit of the humble, and to revive the heart of the contrite ones. So mga kapatid, mga minamahal, kung tayo po yumayabang na, at sinasabi natin, napakagaling ko, ang ganda ng boses ko, ang galing kong mag-preach, ang galing kong mag-soul winning, ang dami kong naakay. Kung iyan ang ating attitude, ay yumayabang tayo. So that's why we need revival. Amen po ba? So yan ang dahilan kung bakit kailangan natin ng revival. Kailangan manatili sa atin ang pagiging humble, ang pagpapakumbaba. Sapagkat si Kristo na ating tinanggap sa ating puso bilang Panginoon at tagapagligtas, He humbled Himself. Philippians chapter 2 verse 8, and being found in fashion as a man, He humbled Himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Si Kristo na nasa anyong pagka-Diyos, hinubad ang pagka-Diyos at nagpakumbaba at nag-anyong alipin dito sa lupa. So mga kapatid, mga minamahal, manatili po tayong humble. So kung wala tayong humbleness, kung wala tayong pagpapakumbaba, we need revival. Amen? So sometimes mga kapatid, mga minamahal, kailangan nating magpatalo. Kahit sabihin natin panalo ka, tama ka, pero kailangan nating magpatalo. Tandaan niyo po ito, maaaring sa paningin ng tao, tayo ay loser, tayo talunan. But in the sight of God, kung ginawa mo yan, you are victorious. Amen? Kasi pagpapakumbaba po yun. So mga kapatid, mga minamahal, if you don't have appetite in the ministry, alliance, addictions, affections, allegiance, abasement, you need revival. The reasons of losing of our appetite, kung bakit nawawala ang ating gana sa ministry, bakit nawawala yung ating excitement, eagerness sa ministry, bakit nawawala yung ating pakikiisa, yung ating alliance, yung ating addiction, yung ating pagmamahal sa ministry, just because of gadgets of this world. Diba? Yun po yung isa sa mga dahilan. Bakit wala tayong gana? Bakit wala tayong addiction? Bakit wala tayong alliance? Bakit wala tayong affections? Just because of gadgets, ML, Facebook, social media, ungodly friends, and pride. Ito po ang dahilan bakit tayo po ay talagang sometimes ay tayo po'y kailangang i-revive. Diba? Bakit kailangan tayong i-revive? Sapagkat yung ating interest, yung ating focus, wala na tayong focus sa ministry. Hindi tayo interesado sa ministry. So mga kapatid, mga minamahal, I pray the message this evening is a challenge to every one of us. I pray this evening na tayo po ay ma-revive. Aminin natin sa ating sarili, kailangan natin ng revival. Tayo po lahat ay tumayo. Tayo po lahat ay umuko, pumikit, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, Diyos naming banal at makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa mga mensahe na aming po napakinggan this evening. Salamat po sa knowledge at wisdom na patuloy mo pong ibinibigay sa amin. Dalangin ko po aming Diyos, ang inyong pong pag-iingat,
sa mga mensahero na inyo pong gagamitin this Sunday para sa revival at para sa anniversary. Nawa sila po ay maging daluyan ng pagpapala, mahamon ng mga kapatiran, na talagang ang mga kapatiran po ay mag-init sa paglilingkod, naisin ng mga kapatiran na maging tapat sa paglilingkod. Nawa, ang lahat ng mga bagay na ito ay gawin namin na mayroon pong kagalakan sa aming puso. Gawin namin ang mga bagay na ito para sa inyo pong kalwalhatian. Hindi para itaas ang aming pangalan, hindi para kami ay makita at makilala, kundi para itaas ang iyong pong pangalan. Salamat po aming Diyos sa gabing ito, na ang bawat isa ay nakiisa sa gawain mo po ngayong gabi sa prayer meeting. Salamat sa mga panalangin po namin na inyo pong ipinagkaloob at dininig. Dalangin ko po aming Diyos na patuloy mo po kaming samahan sa aming pong paglilingkod. Wala po kaming magagawa kung wala po kayo sa amin, kung kami po ay hiwalay sa inyo. Pagkalooban mo po kami ng knowledge at wisdom. Ipaunawa mo po sa amin ang mga dakila at mahiwagang bagay na hindi po namin nalalaman. Banal na Espiritu, puspusin mo po kami. Salamat po sa paggabay. Dalangin ko rin po sa gabing ito. Kagalingan po ni Pastor Melo Maliwat sa kanya pong karamdaman. Gumawa po kayo ng himala sa kanya pong buhay. At dalangin ko rin po kung sino man po sa mga kapatiran po namin dito sa mataas na kahoy ang may karamdaman. Hipuin mo rin po sila, Ama, na inyo po makapangyarihang kamay. Pagalingin mo po sila. At dalangin ko rin po sa gabing ito, patuloy mo pong palakasin, patatagin ang aming pong pananampalataya. At dalangin ko po na inyo pong ilagay sa aming pong puso ang kagalakan na patuloy ka naming paglingkuran. Pagpalain mo po, Ama, ang buhay ng bawat isa. Dinggin mo po kanila pong mga panalangin. Aking ibinabalik sa iyo, Ama, lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po'y aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.